Colonel, siguro una muna, paano po ba, dun tayo sa basic, paano po ba nagiging reservist ang isang civilian? Paano siya nagiging reservist ng Philippine Air Force? Yes, ma'am. Bali po, dalawang ways po yan bago maging reservist. Una po is kapag graduate po sila ng ROTC. So kapag graduate po tayo ng ROTC, nagkakaroon po tayo ng automatic serial number and you're a member of the standby reserve ang tinatawag. So kung halimbawa po, naisipan nyo after you're already working, gusto nyo mag-service, mag-a-apply po kayo sa isang military facility and then i-activate po nila yung parang rango ninyo as an ROTC. Pero yung pangalawa po, if you are a pure civilian, pwede po kayo mag-apply sa nearest military reserve unit and then you would be undergoing yung tinatawag nating basic citizen military training. Tapos po, I think that's about 2 months, 3 months, every Saturday po or every weekend. Tapos po, tsaka po kayo magkakaroon po ng serial number at reserve force. Okay. Kapag reservist na po sila, paano po yun? Saan po sila nagagamit ng Philippine Air Force, halimbawa? Yes, ma'am. Ang mga reservists po natin, they are called our force multipliers. Lalo na po sa panahon po ng humanitarian assistance and disaster response. Ito, kagaya nga po ng mga bagyo po natin, yung mga kalamidad na na-experience po natin. No? Sa weekend din po, meron din po silang weekend training ng mga search and rescue, even yung air-to-ground operations training. Tapos po, isang example po ng kanilang integral na tulong po sa atin noong panahon ng COVID. No? Talaga pong na-mobilize din po natin ang ating mga reservist na doktor, mga members po ng medical profession. So, contributions po ng reserve force sa atin. Oo. Mamaya po natin pag-usapan kung paano po nagiging commissioned officer ang isang reservist na. Yun po bang pinagdadaanan na trainings ng mga reservists natin? May special treatment po ba doon para sa mga elected officials? Wala, ma'am. Actually, nag-undergo din po sila kagaya po nung iba po na yung ngayon every Saturdays and Sundays weekends po. No? Kasi ang mga reservists po natin, meron po silang day jobs, di ba? Yung Monday to Friday po ay yung normal jobs nila kung ano man po yung profession nila, they practice. Weekends lang po yung training nila. So, ayun po, they undergo this yung specific training, yung mga takbo, yung mga firing, ganun din po. Oo. So kung ano pinagdadaanan po ng isang civilian na hindi elected official, yun din po dinadaanan ng mga government or elected official natin na gustong maging reservist. Yes, ma'am. And confirmed po yun. Base po yun sa lahat ng mga kasali na sa inyo. Yes, ma'am. Yung mga ROTC graduates, ma'am, they don't undergo that po. Okay. Graduates, kumbaga in effect, ma-serve na nila yung kanilang training while they were undergoing ROTC nung college sila. Oo. So may serial number. Ayun na po yun. Member na po sila pagkagan po. So pag Opo. Colonel, pag reservist ka na, paano ka naman nagiging officer? Pag nagiging officer po ang reservist, ito po ay usually yung kapag meron po silang they are elected in a public office usually, no, yung so kumbaga halimbawa po may mga kategorya po yan like meron po kasi tayong mga vice mayor na reservist, meron tayong mga other officials, may karampatan po siyang kumbagang rank na kalakip po nung kanyang current na hino-hold na position. Ayun po, ma'am. Then that process pa po yun. Kumbaga, hindi po automatic. It will be processed bago po siya makomission. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.